Magandang araw mga ka-recap, every Monday po ay may pa-raffle tayo sa channel na ito, mamimigay po tayo ng mga cash prize. Tatlong 100 pesos, at 4 na 50 pesos. Sa mga gustong sumali ang kailangan lang ninyong gawin ay ang mag-comment, like, at i-share ang video. Pipili ako ng isang video na in-upload ko sa buong linggo, at ang mga nag-comment, like sa video na mapipili ang makakasali sa raffle. Kaya kung solid na supporters ka sa channel na ito, at pinapanood ang mga recap sa channel na ito, malaki ang chance na makasali ka sa raffle. Ang nakaraan, para makasigurado ang ating bida na hindi siya tatakasan nila Claude at Alfoy, at para rin hindi ipagkalat ng mga ito ang bagay na ginawa ng ating bida, gumawa ito ng isang kontrata na nakasaad roon na 10 taong alipin ang mga ito ng ating bida, magtatrabaho sila ng walang sweldo, walang reklamo, at hindi maaaring ipagkalat ang mga bagay na makikita nilang gagawin ni Ghislaine sa teritoryo na kinaroroonan nila. Nang matapos ang naganap na pirmahan, muling inilagay ni Ghislaine sa isang pain si Claude, na hinahamon niya ito muli ng isang pastahan, na 20 taon naman ngayon kumapara noong una. Pagpapatuloy, may mga pagkakataong ang mga kilos na salungat sa karaniwang pag-iisip ay nagiging daan sa mga bagong tagumpay na hindi inaasahan ng sinuman. Ngunit, walang kasiguraduhan na ito'y palaging magtatagumpay. Puno ng kumpiyansa ang pinuno na si Ghislaine matapos ang kanyang unang tagumpay sa agrikultura, ngunit sa aking palagay, ang tsansang maulit ito ay napakaliit. Iyon ang tumatakbo sa isip ko, sabi ni Claude. Sa lohikal na pag-iisip, alam kong kailangan naming sumugal para mabago ang takbo ng aming kapalaran, ngunit dahil paso na ako sa ganitong sitwasyon, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalat sa aking dibdib. Sinubukan ni Claude na iwasan ang panganib at isali si Alfoy sa usapan. Paano kung isugal din natin si Alfoy? Baliw ka ba? Bakit ako ang ipupusto mo? Sigaw ni Alfoy. Hindi, ang ibig kong sabihin, hatiin natin sa 10 taon. Kung magtagumpay tayo, makakamit natin ang kalayaan. Kung mabaygo man, hindi 20 taon ang parusa kundi 10 lang. Handa ako, pero ano sa tingin mo, Ginoong Alfoy? Manigas ka dyan. Tapos na ako sa pagsusugal. Sagot ni Alfoy na talagang nadala na sa mga sandaling ito. Aba, mas mabilis kang natauhan kaysa sa inaasahan ko. Dahil siguro isa kang salamangkero. Nakakagulat na mahinahon ka pala mag-isip. Umiling si Claude at itinaas ang kanyang kamay. Hindi ako sasama sa pagkakataong ito. Masyadong mataas ang pusta. Sa totoo lang, hindi naman sa hindi ko ito pinag-isipan, ngunit ang 20 taon ay sobra-sobra para sa aking nerbiyos. Dahil dito, bahagyang ibinaba ni Ghislaine ang pusta. Kung gayon, 10 taon na lang. Ituring mo ng malaking pabor yan. Hindi, sa pagkakataong ito, mas gugustuhin ko pang mamatay, pabulong na sabi ni Claude, ngunit hindi na siya nagpumilit pa. Inakala niyang pagyayabang lang iyon. Ngunit kamakailan lang ay natalo siya sa isang pusta dahil sa ganoong pag-iisip. Napailing na lang si Ghislaine sa pagkadismaya at nag-abot ng isang panibagong salansan ng mga dokumento. Ihanda mo rin ang mga ito. Hay, huwag niyo na po sanang dagdagan ang trabaho ko, reklamo ni Claude, kahit alam niyang wala itong saysay. Napuno ang mga dokumento ng mga pangalang hindi niya kilala. Sa likod nito ay mga plano para sa ilang kakaibang pasilidad. Ano, ito? Ano sa tingin mo? Mga halamang gamot yan. Makipag-ugnayan ka sa lahat ng samahan ng mga mangangalakal sa hilagang rehiyon at tipunin ang lahat ng yan. Pagkatapos, ipasa mo ang mga plano sa panday para masimulan na ang paggawa. At ano naman po ang gagawin ninyo sa ganyang karaming halamang gamot? Sinabi ko na sa iyo. Gagawa ako ng isang espesyal na produkto. Itigil mo na ang pagrereklamo at ihanda mo na lang ang lahat. Sa isip ni Ghislaine, bubuhayin niya ang isang produkto na naging tanyag sa kanyang nakaraang buhay. Hindi niya alam ang eksaktong paraan ng paggawa, ngunit malinaw niyang natatandaan ang mga kritikal na bahagi. Nang maisip niya ang perang dadalhin nito kapag natapos na, ang gastos sa pagpapaunlad ay parang wala lang. Siyempre, kung ang layunin lang ay kumita ng pera, ang pagbebenta ng pagkain at mga runestone, tulad ng mungkahi ni Claude, ang pinakamadaling paraan. Gayunpaman, kahit na may benta niya ang mga runestone, kailangan niyang mag-imbak ng pagkain para sa hinaharap. Hindi man lang tinitingnan ng mga maharlika ang mga karaniwang produkto. Kung gusto mong magbenta ng kahit ano sa kanila,
kailangang mas espesyal ito kaysa sa ordinaryong pagkain. Hay, kung gagawa ka lang ng kung ano-anong gamot at susubukang ibenta, tatawagan ka lang na manggagancho. Ngunit si Claude, na walang kaalam-alam sa plano ni Ghislaine, ay napabuntong hininga na lamang habang tinitingnan ang mga dokumento. Karamihan sa mga ito ay mga planong hindi na isama sa nakaraang stratehiya para sa pagpapaunlad ng lupain, o mga panukalang nagpapabuti sa mga kasalukuyang proyekto. Gusto ko nang tumakas, ngunit isa lamang akong alipin na hindi kailanman magiging malaya. Napayuko na lang si Claude. Nagdilim ang kanyang paningin nang maisip ang mabibigat na trabahong naghihintay sa kanya. Lumingon si Ghislaine kay Alfoy at sa iba pang mga salamangkero at nagsalita. Hatiin ninyo ang inyong mga sarili sa mga grupo, at magtungo sa mga lugar kung saan tayo maghuhukay ng mga kanal, at magtatayo ng mga pasilidad para sa supply ng tubig at imbakan. Tingnan ninyo kung natuyo na ang mga lumang balon, at magsagawa ng mga ritual ng paglilinis sa mga may maruming tubig. Aayusin natin ang lahat mula sa simula. Ang mamumuno sa trabahong ito ay si Alfoy. Bakit doon? Anong bakit? Kung magtatrabaho ang mga manggagawa, kailangang may gumamit ng mahika para wasakin ang mga batong nakaharang sa daan. Isabay nyo na rin ang paghuhukay ng lupa habang nandoon na kayo. Ang mga proyektong inhinyero sibil ay nangangailangan ng maraming tao at matagal na panahon para matapos. Kung gagamitin ng mga salamangkero ang kanilang kapangyarihan, mapapabilis nila ng husto ang oras na kailangan para sa konstruksyon. Natural, tumutol si Alfoy. Kami ay mga mage. Hindi kami mga trabahador, kaya bakit namin gagawin yan? Hayaan nyo na lang ang mga manggagawa ang gumawa niyan. Ilang beses na silang napilitang gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa malalaking proyekto ng konstruksyon noon. Kahit noon pa man ay sa pilitan na ito, pero kahit papaano ay may pagtatangkang palabisan na sila ay nakikipagtulungan. Ngayon, lantaran na itong pagsasamantala. Bilang tugon sa reklamo ni Alfoy, sumagot si Ghislaine na may malamig na ekspresyon. At ano ngayon? Akala nyo ba'y tatayo lang kayo at manunood? Pumayag kayong magtrabaho ng husto sa loob ng 10 taon. Mula ngayon, aktibo kayong lalahok sa pagpapaunlad ng lupain. Hindi maaari. Ako ay isang dakilang mage. Sino ka para utusan ako, isang hamak na Panginoon ng probinsya, uutusan mo ang tagapagmana ng tore? Gusto mo bang ibenta na lang kita sa merkado ng mga alipin? Matibay ang kontrata, kaya walang magiging legal na problema. Bihira ang mga mage na alipin, kaya tiyak na magugustuhan ito ng mga mangangalakal. Isipin mo ang chismis, ang tagapagmana ng tore, pinagtatrabaho bilang alipin. Isang pagkakataong hindi ko pwedeng palampasin. Paumanhin po, magtatrabaho po ako ng maigi. Sagot ni Alfoy na agad na nabahag ang buntot nito sa takot na kahihiyan na maaari niyang sapitin pagkumalat na naging alipin siya ng isang probinsyano. Bago pa man matapos magsalita si Ghislaine, yumuko si Alfoy sa isang perpektong anggulo. Nakakamangha ang bilis ng pagbabago ng kanyang ugali. Maghintay ka lang. Akala mo ba palalampasan ko ito? Isang matinding kahihiyan ang gumapang sa kanyang batok. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Alfoy, habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Malapit nang dumating ang elder. Kapag nalaman niya kung paano ako tinrato, hindi kanya palalampasan. Halos tapos na ang pagtatatag ng sangay ng tore. Malapit nang dumating ang mas maraming salamangkero kasama ang elder na mamamahala sa sangay. Plano ni Alfoy na hilingin sa elder na ipawalang bisa ang kontrata ng pagkaalipin. Magtiis ka lang hanggang doon. Lintiek. Nang maibigay na ang kani-kanilang mga gawain, malungkot na lumabas ng silid sina Claude at ang mga salamangkero, balikat nila'y bagsak na bagsak. Hindi pa man tuluyang nagsasara ang pinto, tinuro ni Alfoy si Claude. Kasalanan mo to lahat, nagkaganito tayo dahil sa walang kwenta mong pusta. Bakit ka pa sumugal kung wala ka namang alam? Sinungaling ka siguro sa pagsasabing nanguna ka sa iyong akademya, ano? Walang kwentang sugarol. Isang ngisi ng pagkainis at pang-uuyam ang gumuhit sa mukha ni Claude. Paano naging kasalanan ko? Pinilit ba kita? Tinakat ba kita? O nagmakaawa? Napakakumpiyansa mo kasing kumilos kaya natural, nagtiwala ako at sumunod. Sagot ni Alfoy, na nagtatalo na naman silang dalawa. Sino nagsabi sa iyong magtiwala ka? Saka, hindi naman normal na pagsasaka yon. Gumamit sila ng mahika,
at hindi ko alam kung gumana ba o hindi. Mga mage ba talaga kayo? Ano, sinasabi mong kasalanan naming lahat to? Hindi ba? Kung mga mage kayo, dapat nalaman nyo agad. Kung napansin nyo lang sa kalagitnaan, sana naitablaman lang natin. Hay, mga walang kakayahang mage. Walang kakayahan. Ang kapal ng mukha ng demuhong ito na pagsalitaan ng ganyan ang isang mage mula sa tore. Oo, ang susunod, ang alipin. Pero ako pa rin ang punong tagapamahala ng lupaing ito, alam mo ba? Ibig sabihin, hindi pwedeng mamatay sa mahika ang isang punong tagapamahala. Pananakot ni Alfoy. Aba, tingnan mo nga naman. Tinatakot mo ba talaga ako, kayong mga palamunin? Sige, subukan mo. Ano, palamunin? Ang bastardo na to. Nanginginig sa galit si Alfoy habang tinatawag ang kanyang mana. Pati ang mga salamangkero sa likuran niya ay masamang nakatitig kay Claude, habang iniipon din ang kanilang kapangyarihan. Wow, gagamit talaga kayo ng mahika. Wendy, anong ginagawa mo riyan? Inaapi nila ako. Napailing si Wendy at bumunot ng isang punyal. Mabilis na nagtago si Claude sa kanyang likuran. Sige na, hali kayo, mga duwag. Panghaamon ni Claude habang nasa likuran ni Wendy. Nagtitigan ng magkabilang panig, nag-aabangan ng pagkakataon, isang tensyonadong sagupaan na anumang oras ay maaaring sumabog. Si Ghislaine, na casual na lumabas para siyasatin ang lupain, ay nakita ang eksena at napailing. Sok-sok, imbes na magtrabaho, nag-aaway pa kayong parang mga bata. Nakakadismaya, ayusin niyo yan sa usapan, hindi sa dahas. Huwag niyo akong piliting manuntok, kung hindi malilintikan kayo sa akin. Tulungan niyo naman akong manatili sa aking mapayapa at di marahas na prinsipyo, pwede ba? Pakiusap ng ating bida. Sa mga salita ni Ghislaine, parehong napasimangot ang magkabilang panig ngunit umatras. Ang marinig ang ganoong mga salita mula sa ating bida ay sapat na para halos maiyak sila sa inis. Anong ginagawa niyo riyan? Wala ba kayong magawa? Marami kayong oras. Siguro kulang pa ang trabaho niyo, ano? Tanong ng ating bida. Aalis na po, aalis na po. Natakot na baka dagdagan pa ni Ghislaine ang kanilang gawain, mabilis na nagsipulasan sina Claude at ang mga salamangkero. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Ghislaine habang pinagmamasdan ang kanilang mga taunang anyo, at ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-iinspeksyon sa lupain. Isang misteryo ang bumabalot sa mga kilos ni Ghislaine. Kahit pa matagumpay na niyang napayabong ang mga bukirin ng trigo, hindi siya tumigil sa pag-iipon ng pagkain mula sa ibang mga lupain. Sa tindi ng kanyang pag-iimbak, maging ang kanyang mga basalyo ay napapailing na lamang sa pagtataka. Tila ba siya'y hinahabol ng isang kaluluwang namatay sa gutom, isang multo ng kahapon na hindi niya maiwanan. Sa oras na matapos ang anihan ng trigo, isang bundok ng pagkain ang sasalubong sa sinumang bibisita sa lupain ni Baron Fenris. Hindi na tayo kailanman magugutom muli. Sa ganitong pagpupursigi ng ating Panginoon, magsikap pa tayo ng kaunti. Wika ng isang magsasaka, pinupunasan ang pawis sa noo. Nakakamangha, isipin mo, kahit sa gitna ng taglamig, kayang-kaya pa ring tumubo ng mga pananim. Tila alam ng ating kamahalan ng lahat, sagot naman ng isa, puno ng paghanga ang mga mata. 3 buwan lang daw ay makakapag-ani na ulit tayo. Ibig sabihin, 4 na beses sa isang taon tayong magkakaroon ng ganito karami. Pagtataka na natutuwang tanong ng mga ito sa isa't isa. Araw-araw, ang pangalan ni Ghislaine ay naging bukambibig ng mga residente. Ang kanilang pasasalamat ay isinasabuhay nila sa pamamagitan ng ibayong pagsisikap sa kanilang mga gawain. Dahil sa patuloy na pagbuhos ng yaman ng kanilang kamahalan, dagsaan ang mga taong naghahanap ng trabaho sa kanyang lupain. Ang dating tahimik na lugar ay ngayoy masigla at puno ng buhay. Mabilis na umuunlad ang lupain ng Fenris. Salamat sa kasipagan ng mga manggagawa, mabilis ding natapos ang sangay ng tore ng mga salamangkero. Hindi nagtagal, isa sa 5 elder ng Crimson Flame Tower ang dumating sa lupain ni Baron Fenris, kasama ang 20 salamangkero. Sinalubong ng elder si Ghislaine nang may mainit na ngiti. Hey, kumusta ka na, Baron? Tila lalo kang sumisigla. Bagamat naging palagay ang loob ng elder noong una silang magkita, nanatili siyang magalang sa mga opisyal na pagkakataon. Dahil si Ghislaine ang namumuno sa Fenris Estate, nararapat lamang na igalang siya bilang kamahalan ng lupain.
Magiliw din siyang tinanggap ni Ghislaine. Malaki ang pakinabang ng mga salamangkero hindi lang sa pagtatanggol ng lupain, kundi maging sa malalaking proyektong konstruksyon. Hindi ko inasahan na personal kayong darating, Elder. Hey, kailangan naman ng pinuno ang sangay na ito, hindi ba? At nariyan pa ang usapin sa pangangasiwa ng kalakalan ng mga runestone. Bahagyang dumilim ang anyo ng Elder. Ang totoo, naging mainit ang usapang ito sa loob ng tore. Walang sinuman sa mga elder ang may gustong pumunta. Gaano man kahalaga ang pangasiwaan ng isang sangay, sino ba namang nasa tamang pag-iisip ang gugustuhing manirahan sa isang napakaliblib at hamak na lugar? Sa huli, idinaan ito sa palabunutan, at ang nabunot na elder ay nagpakita na ng mga sintomas ng depresyon. Naramdaman ni Ghislaine ang kanyang pag-aatubili, kaya't kinausap niya ito sa malumanay na tinig. Talaga po bang kailangan ninyong gawin ito? Ang lugar na ito ay... Biglang may sumigaw at hamarang sa kanilang pag-uusap. Elder, ako po ito, si Alfoy. Alfoy, ang tanong ng elder. Hindi niya sukat akalain na ang mayabang at walang galang na tagapagmana ng pinuno ng tore ay sasalubong sa kanya ng may ganitong kasabikan. Si Alfoy, na humahanggos na lumapit, ay dali-daling sumigaw sa naguguluhang elder. Elder, iligtas niyo po ako. Ginagawa akong alipin ng Panginoong ito. Bago pa man niya matapos ang sasabihin, mabilis na lumapit si Belinda, na kanina pa nakatayo sa tabi ni Ghislaine. Hinawakan niya ang ulo ni Alfoy at biglang pinahihit ang leeg nito. Naagad lumagutok. Dahil sa biglaang pagkabali ng kanyang leeg, nawala ng malay si Alfoy sa gitna ng kanyang pangungusap. Anong nangyayari rito? Sa pagkakataong iyon, marahang inakbayan ni Ghislaine ang elder, na sadyang humaharang sa paningin nito kay Alfoy. Mukhang napasobra lang siya sa trabaho kaya medyo napagod. Hindi iyon. Ang leeg niya ay, ayos lang iyan. May mga isinasagawa kasi siyang eksperimento nitong mga nakaraang araw, at baka may pamalyang ugat na nagdulot ng kanyang kakaibang kilos. Ipinakiusap pa nga niya sa akin na patulugin ko siya kapag nangyayari ito. Hoy, ano pang tinitingin-tingin ninyo? Dalhin niyo na siya sa loob. Utos ng ating bida para ilayo agad si Alfoy. Mabilis na binuhat ni Belinda si Alfoy palayo. Kumukurap-kurap ang elder, hindi pa rin lubos na nauunawaan ang sitwasyon, habang bamulong si Ghislaine. Elder, hindi po ba't parang hindi nararapat na ang isang tulad ninyo ay manirahan sa liblib na lugar na ito? Marami pa pong pagkukulang ang aming lupain. Totoo yan, pero, bakit hindi na lang natin italaga si Alfoy bilang pinuno ng sangay, at bumisita na lamang kayo paminsan-minsan para kumustahin ang lahat? Maaari ba iyon? Siyempre naman, ngayong may 20 salamangkero na ang narito, wala na sigurong magiging problema, hindi ba? Malaking tulong ang pagkakaroon ng isang Fifth Circle Mage para sa depensa ng lupain. Ngunit hanggang doon na lang iyon. Mas mataas pa rin ang kaalaman ni Vanessa, kaya sa halip na alagaan ang isang elder na walang gana, mas mabuting si Alfoy na lang ang gawing pinuno at pagtrabahuhin hanggang sa malagot ang kanyang hininga. Ito ang mga plano ng ating bida para sa kaawa-awang Alfoy. Medyo magulo pa po ang aming lupain sa ngayon. Sa ganitong kalagayan, tila hindi pa kami karapat-dapat na mag-asikaso sa inyo, elder. Nakakahiya po. Huwag na po kayong mag-alala at bumalik na lang kayo. Ngunit ito ay napagkasunduan na sa tore. Ako na po ang personal na kakausap sa pinuno ng tore upang maipaliwanag ang lahat. Ipaubayan ninyo na sa akin ang iba pa at bumalik na kayo. Ngayon din, isang pangangilabot ang gumapang sa likod ng elder. Ang mga salita ay magalang, ngunit ang himig ay tila isang pagbabanta. Ang mga mata ni Ghislaine, na mukhang mabait ngunit may kakaibang kislap, ay parang nagsasabing, kapag hindi ka umalis, magiging napakagulo ng lahat. Gaganoon ba? Sige, marahil ay babalik na nga lang ako. Hindi ko lang sigurado kung tama ba ito. Opo, at ibebenta na rin namin ang bahagi ng mga runestones na namin na ngayon, kaya maaari nyo na itong dalhin pabalik. Tulad ng napag-usapan, sisingilan lang namin kayo ng karaniwang presyo. Bagamat alam nyo naman na medyo tumaas ang presyo nito kamakailan, hindi ba? Dahil sa pag-iimbak ng Scarlet Tower, patuloy na tumataas ang presyo ng mga runestone. Salamat kay Ghislaine, bahagyang nakahinga ang Crimson Flame Tower.
Hanggat hindi sila nakakahanap ng ibang mapagkukunan, wala silang pagpipilian kundi ang sumunod sa gusto ni Ghislaine. Ang Elder, na kanina pa nag-iisip kung paano sisimulan ang usapan tungkol sa mga runestone, ay biglang nagliwanag ang mukha. Kung gayon, sige, iuulat ko ito sa pinuno ng tore. Sa ilalim ng aking kapangyarihan, ipapasa ko ang posisyon ng pinuno ng sangay kay Alfoy. Hindi naman sa may pagpipilian pa siya. Tinanggap ng Elder ang kasunduan at nagmamadaling umalis. Alam niya sa kanyang karanasan na ang pakikipagtalo sa isang hindi makatwirang tao tulad ni Ghislaine ay tiyak na kanyang ikatalo. Sa simula pa lang ay ayaw na niya rito, kaya't ang itaboy siya palayo ay isang malugod na pangyayari para sa kanya. Phew, tama na ang bilang. Ngumiti si Ghislaine, matapos ihatid ng tanaw ang Elder. May kabuuang 26 na salamangkero na ngayon ang nananatili sa lupain sa ngalan ng sangay. Isang bilang na kahit ang mga dakilang pinuno ay mahihirapang tapatan. Bagamat hindi ganoon kataas ang kanilang mga kakayahan, mas madali silang magagamit para sa iba't ibang gawain. Ang mga bagong dating na salamangkero ay bahagyang naguluhan sa biglaang pag-alis ng Elder ngunit hindi gaanong nabahala. Tiwala sila sa kanilang sarili, bilang mga salamangkero mula sa pinakaprestihiyosong tore sa Hilaga. Nang makita ang kanilang hayagang kay-abangan, hindi mapigilan ni Ghislaine ang mapang-isi sa kanyang isipan. Ngunit itinago niya ito at malugod silang tinanggap ng may magiliw na ngiti, ibinuka ang kanyang mga braso. Maligayang pagdating sa aking lupain. Mahaba ang inyong naging paglalakbay. Inaasahan ko ang inyong tulong sa pagpapaunlad ng ating tahanan. Napangiti ang mga salamangkero, nakakaramdam ng karangalan sa mainit na pagtanggap mula mismo sa kamahalan rito. Malamang ay inasahan nilang magkakaroon sila ng isang mapayapang pamamahinga sa tahimik na probinsya. Ngunit may ibang plano si Ghislaine, plano na siyang magbabaliktad ng kanilang mundo. Mukhang mas mapapabilis ang konstruksyon, bulong niya sa sarili. Ang mga salamangkerong ito ang magiging pinakabagong lakas paggawa para sa kanyang lupain. Walang malay ngayon si Alfoy, ano kayang magiging reaksyon nito sa kanyang paggising sa oras na malaman niya na talagang dito na siya sa lugar na ito mananatili habang buhay, dahil siya na ang magiging pinuno ng sangay na Magic Tower sa lugar na ito. Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!